Isang sayang araw, classmates. This is Coach Laika. Kumusta kayong lahat? Ayan, ano mga pinagkakaabalahan ninyo ngayon? May mga kinakareer ba kayo o ginagawa lately? Ayan, ako, share ko lang na I've been going around the country giving talks sa iba't ibang mga schools, colleges, and universities. And yun yung part na na-enjoy ko about my job kasi I get to meet the next generation and share some of my lessons and experiences with them. At naririnig ko rin yung mga perspective nila, mga pananaw nila sa iba't ibang mga bagay. Now, kayo naman, ano ang inyong pinagkakaabalahan? Let us know in the comments. Ayan. At tandaan na kahit ano pa man ang inyong pinagkakaabalahan o trabaho, palagi natin itong pagbutihin at galingan. Diba? Now, classmates, ano ba ang inyong gustong maging paglaki? Diba? Ano ang pangarap ninyong propesyon at trabaho? Sige nga, share nyo naman sa amin. Ayan. Ako, nung bata ako, ginusto ko maging isang abogada, no? Isang lawyer, o kaya gusto ko maging detective. Yan. At mag-imbestiga. No? Pero ngayon, this is what I do. I give talks, I teach, and yun, I get to teach kayo and learn more with you, classmates. No? So, nakakatuwa lang. At dahil tapos na naman ang school year, some of the people I taught, sila naman yung mga naging abogado na at naging mga investigador na, naging mga pulis at sundalo na. So, natutuwa ako na kahit pa paano yung pangarap ko ay naging totoo para sa kanila. O, di ba? Now, mainam na habang bata pa ay mayroong pangarap na trabaho dahil magsisilbi itong inspirasyon para paghusayan mo ang iyong pag-aaral. Magandang inspirasyon, pero again, kung mababago naman pagdating ng panahon, ang importante, equip ka na with the skills and learning and the good grades that could help you reach your dreams. Di ba? Kaya handa na ang lahat. At oras na para mag-work ang ating mga brain cells ngayon. Kasi today, may kinalaman ang ating topic sa trabaho. Diba? Pause muna tayo saglit at samahan ninyo kami mula dito sa aking studio, dito sa isang masayang araw ng kaalaman dito lamang sa Knowledge on the Go. Okay? Classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot sa ating mga tanong. And here is your first question. Ang unang tanong natin, tuwing anong buwan ipinagdiriwang ang Labor Day sa Pilipinas? Ito ba ay A. Abril, B. Mayo, C. June, or D. July? So again, it's A. April, B. May, C. June, or D. July. 20 seconds on the clock. Tumatakbo ng inyong oras. Again, ang tanong, tuwing anong buwan ipinagdiriwang ang Labor Day sa Pilipinas? Ayan, no, okay, estudyante, na-remember ko, part ito ng aming mga pinag-uusapan sa aming civics class, no, or sa ating araling panlipunan. Kailan ba sineselebrate ang Labor Day sa Pilipinas? The time is up. Ang tamang sagot ay letter B, May. Ayan, letter B din ba ang inyong sagot? Kung oo, abay magaling. Tama kayo, no? Kasi ang Labor Day is a regular holiday in the Philippines. At ito ay sineselebrate tuwing unang araw ng Mayo. Sa ilang bansa, ang tawag nila dito sa Labor Day ay ang May Day. Magka-rhyme, di ba? May Day. Dahil sa kaparehas na buwan din nila, pinagdiriwang ang kanilang Labor Day. Okay, sa Pilipinas, ang Labor Day ay ang araw para bigyan natin ng pagpupugay at bigyang pansin ang mga hard-working Filipinos sa kanilang effort, loyalty, at passion sa kanilang mga pinili at minamahal na trabaho. Okay, kalabat kanan sa Pilipinas ang proyekto ng gobyerno natin o ng iba't ibang munisipalidad para ipagdiwang ang Labor Day. In fact, dito malapit sa amin, merong Labor Day job caravan. Ayan. Kayo, anong activity o program ang nilunsad sa inyong lugar? Alam niyo ba, classmates? May nabalitaan ba kayo? Ayan. So, yan ay pag-celebrate sa ating mga manggagawa at pagbigay ng saludo rin sa kanilang naiaambag sa ating bayan. Okay? Now, dito tayo sa ating ikalawang tanong. Sa anong taon unang ipinagdiwang sa Pilipinas ang Labor Day? Ito ba ay A. 1903, B. 1905, C. 1993, o D. 1995? Your 20 seconds starts now. Again, sa anong taon unang ipinagdiwang sa Pilipinas ang Labor Day? Kailan ito unang ginunita, unang sinelebrate? Ito ba ay A. 1903, B. 1905, C.
C, 1993, or D, 1995? Alright, your time is up. Tapos ng oras, classmates. Ang tamang sagot ay letter A, 1903. The first official celebration of Labor Day in the Philippines was held on May 1st, 1903. At dinaluhan ito ng mahigit sa 100,000 manggagawa na inorganisa ng Union Obrera Democratica de Filipina o UODF. At classmates, nagmarcha sila mula sa Plaza ng Moriones sa Tondo hanggang sa Malacanang. Nagprotesta ang mga manggagawa at nagdemand ng patas o tamang sahod at maayos na working conditions. Kasama na rito ang 8-hour working days. Okay? No to child labor at equal labor standards towards women. Pantay na karapatan para sa mga babaeng manggagawa. Ang protestang ito ang sinasabing kauna-unahang protesta sa kalsada ng Maynila. Okay? Tama ba ang inyong sagot sa question number 2? Diretso tayo sa question number 3. Question number 3, sa aling manggagawa o propesyon maiuugnay ang instrumentong nasa larawan? Tinang maigi, ito ba ay A, fisherman, B, doctor, C, teacher, or D, traffic enforcer? Your timer starts now. Again, sa aling manggagawa o propesyon maiuugnay ang instrumento nasa larawan? Tingnan maigi, classmates. Sino ang gumagamit niyan? Okay, saan niyo ito madalas makita? Okay, comment niyo lang inyong sagot. Ano ang inyong sagot? Yan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, doctor. Yes, ang tawag sa instrumentong ito ay ang stethoscope na ginagamit ng mga doktor. Ang stethoscope ay isang device na tumutulong sa mga physicians at healthcare providers para mapakinggan ang sounds generated internally by our heart, lungs, and ang ating intestinal tract. Ginagamit din ito to check for yung blood pressure, no? Ayan. Kaya kung nakadalaw na tayo sa ospital, ito yung minsan nilalagay sa likod, di ba? Sabihin, inhale, exhale. Yan. Yun yung ginagawa ng ating doktor. Di ba? Subukan nyo na bang pakinggan yung sarili ninyong heartbeat? Okay? Sarili ninyong breathing? Nung bata ako, meron akong classmate na nagdala ng stethoscope sa school kasi nurse yung kanyang mom. And we had fun listening to our own heartbeats doon. Ayan. Doon naman tayo sa question number 4. Question number 4 natin, sa aling manggagawa o propesyon maiugnay ang tool na nasa larawan? Tingnan maigi. Ito ba ay A, dentist, B, electrician, C, tattooist, or D, surgeon? Your timer starts now. 20 seconds sa ating clock. Sino ang gumagamit niyan? Ano ang tool na yan? Okay? Ito ba yung ginagamit ng A, dentist, B, electrician, C, tattooist, or D, surgeon? Alright. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, electrician. Ang tawag sa instrumentong nasa larawan ay ang electronic voltage indicator na ginagamit ng mga electricians. Now, yung electricians, they are the ones na nag-i-install, nag-operate, nag-maintain, o nag-repair ng electrical wires or electrical wirings. Nako, napaka-technical ng kanilang ginagawa. Kaya kinakailangan dumaan sa professional training at dapat lisensyado ang mga electricians bago ito tuloy ang gumawa ng electrical services. Kasi delikado ang probisyong ito at kinakailangan ng maiging pag-ingat at atensyon. Kasi yung electricity could hurt people, pwede tayong ma-electrocute, at pwede rin siyang mag-cause ng apoy. Kaya kailangan mga professional ang nag-handle ng mga wirings, no, sa ating mga bahay. May kilala ba kayo electricians? O may nakita na ba kayo electricians at work? Diba? Kaya pag merong inaayos sa bahay, minsan sinasabi ni mommy, ni daddy, huwag ka muna dito lumapit, no? Kasi those things could be dangerous. Kailangan sa eksperto, diba? Nato na tayo sa question number 5. Okay, sa aling manggagawa o propesyon naman maiuugnay ang kasuotang ito? Tingnan maigi. 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Again, sa aling propesyon o kaninong manggagawa maiuugnay ang kasuotang ito? Ayan, sino nakikita natin nakasuot niyan? Tingnan maigi ang kulay, ang hugis, no? Ano kaya yan? Diba? Saan natin yan nakikita? Maaaring hindi sa totoong tao, sa pelikula.
Diba? Sa cartoons, no? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, chef. Kasi ang kasuotan na nasa larawan ay ang tinatawag na top hat na ginagamit ng chef. Yan ay traditional na hat ng mga chef sa buong mundo. Dalawang itsura nito, either with a straight base and a floppy pleated top. Diba? Yung madalas na nakikita natin sa mga drawings, no? It comes in a variety of colors or at meron siyang tall, stiff, and pleated hat that is white. Diba? Kung nakita na kayo niyang ganyan sa mga movies, yun ang tawag sa kanya. Traditionally, ang top hat ay sumisimbolo sa seniority sa loob ng kitchen and it is typically worn by the executive chef. So, you would know kung sino yung executive chef at kung ano pa yung mga iba-ibang designation nila. Sino ang sous chef, diba? Sino ang chef de cuisine, depende sa kanilang suot, depende sa kanilang hat. Ang mga chef ay nagtatrabaho sa kitchen ng restaurants, hotels, cruise ships, diba? At mga iba't ibang mga establishmento. Alam niyo bang mayroong iba't ibang levels ang chef sa loob ng kitchen? Diba? Yan, napag-usapan na natin kanina. Yung may mataas na sombrero, ang ating executive chef. Sila ang nasa top position ng kitchen. They are in charge of all the kitchen operations. Now, kadalasan hindi na sila involved sa mismong pagluluto at pagpe-prepare ng meal. Instead, executive chefs design the menus and oversee food preparation and ordering. Kumbaga sila yung boss, no, doon sa kusina. They also train and manage the cooking staff. Meron naman tayong tawag na sous chef, no? Yung sous chef naman, they are second in command in the kitchen. They supervise the junior chefs, prepare the meals, and report to the executive chef. So, sous chef, second. Diba? Second in command, parehong S. Ayan. Kung kanina medyo familiar kayo sa mga occupation o profession na din-discuss natin, ngayon naman medyo tataas natin ang level ng konti. Medyo mas difficult or tricky yung ating tanong. Kaya nyo ba? Oh, I believe kaya nyo yan. Kaya dito na tayo sa question number 6. Question number 6. A chandler is someone who A. serves wine, B. repairs expensive cars, C. makes and sells candles, or D. repairs and installs chandeliers. 20 seconds on our clock. Ano ang ginagawa ng chandler? Ayan. Kung pamilyar, may kapangalan, no, na sikat na character sa isang sitcom. Do they serve wine? Do they repair cars, expensive cars? Do they make or sell candles or repair and install chandeliers? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C. Makes and sells candles. Ayan, parehas pa kayo nakuha ang tamang sagot? Ayan, nakuha niyo ba yun? Now, kung hindi nakuha ang tamang sagot, that's great. Ibig sabihin, this is a new opportunity to learn something, di ba? May matututuhan tayong bago. Okay? A chandler is a professional who specializes in the creation and sale of candles, as well as other supplies related to lighting and ship's needs. Ang term na chandler has its origins in the Middle English word chandelier. Medyo kahawig ng ugat ng chandelier na word, kaya kung yun ang sagot ninyo, naiintindihan natin. Kasi derived siya from the Old French word chandelier. Na ang ibig sabihin ay a candle maker or seller. Yan, napakalaki ng ambang ng mga chandlers sa ating community, lalo na noong unang panahon kasi sila ang nagpo-provide ng ilaw. Diba? Alam nyo, malaki ang epekto sa isang community if they have a source of light, lalo na after the sun has gone down. Kasi kapag, diba, walang ilaw, pag lumubog na ang araw, hindi na tayo makakagawa ng additional tasks throughout the night. Paano ka gagawa ng assignment kung gabi ka nang umuwi? Or some of the mommies and daddies, they work at night, di ba? Kaya napakahalaga ng role ng mga chandlers sa history ng humankind sa buong mundo, di ba? Muna tayo sa question number 7 natin. Ano naman ito? No? Question number 7, a luthier is a skilled craftsman who blank. A. creates and repairs stringed musical instruments. B. makes leather goods like bags and shoes. C. makes tools and other objects out of metal. Or D. repairs or renovates a building or work of art. 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Ano ang ginagawa ng luthier? Okay? Or kung
kunin natin yung ibang pronunciation. Luthier. Ayan. Ano ang kanilang ginagawa? Actually, may clue tayo dun sa bigkas sa kanya o dun sa mga ibang mga bahagi ng salitang ito. Ayan. Pag-uusapan natin mamaya. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter A. Creates and repairs stringed musical instruments. A luthier is a skilled craftsman who creates, repairs, and restores stringed musical instruments tulad ng gitara, violins, or viola. Ayan. Yung luthier has its roots in the French word luth, which refers to the lute. Ayan. L-U-T-E, na isang early stringed instrument. Ang IER naman, yun yung kanyang suffix, di ba? Yung nasa dulo na part. Yun naman ang nangangahulugang maker. Okay? Now, yung lute is also famous, di ba, as an old instrument kahit sa Bible na mention yan. Ang mga luthier ay dalubhasa sa woodworking, acoustics, and instrument design to handcraft and maintain itong mga instruments na ito that produce beautiful sounds and are essential to the world of music. And if hindi nyo to alam, classmates, no, some of the most expensive violins and stringed instruments are maintained by just a handful of luthiers. Sobrang, dedicated at specialized na work na yan. Kasi yung shape ng wood affects the sound. No? Kung gaano kalapit yung string doon sa neck ng instrument is also very detailed. Kaya talagang mga eksperto rin ang gumagawa ng mga yan. Okay? Now, doon naman tayo sa ating ikawalong tanong. Question number 8. Ayon sa Labor Code ng Pilipinas, ilan ang standard hours of work ng isang empleyado bawat araw? Ito ba ay A, 7.5 hours, B, 8 hours, C, 9 hours, or D, 12 hours? Your timer starts now. Again, ang tanong natin ay ang standard hours of work ng isang empleyado sa isang araw ayon sa Labor Code ng Pilipinas. Ayan, medyo na-mention natin kanina. Itong anecdote na ito, baka natatandaan nyo pa, classmates. Ayan. Your time is up. Ang tamang sagot ay 8 hours. Yes, kasi as per our labor code, the standard hours for employees must not exceed 8 hours per day at mayroong obligatory na 1 oras na break for lunch. Ang 8 oras na pagtatrabaho ay required depende sa nature at pangangailangan ng trabaho. Ngayon, narinig niyo na ba yung mga kataga, itong mga salitang OT o overtime work? Yan. Sinabi nating overtime or OT, ito ay nangyayari kapag lumagpas na doon sa standard na 8 hours na meron ng pagtatrabaho. Kapag OT na or overtime work, dapat ito ay mayroong additional na compensation. Kumbaga, yung per hour na work ay hindi na pareho ang bayad sa per hour na overtime work. Okay? Now, hanggat maaari, di ba, gawin ang trabaho sa loob ng 8 oras para talagang makauwi na tayo sa ating mga pamilya, di ba? Ayan. Parehas pa kayong nakuhang sagot. Tama ba? 8 hours? Okay, very good. Question number 9 tayo. Question number 9, ngayong 2024, pang ilang taon na natin ipinagdiriwang ang Labor Day sa Pilipinas? Ito ba ay A, 110 years, B, 111 years, C, 112 years, or D, 113 years? 20 seconds on our clock. Ayan, bonus na sa mga attentive classmates natin na nandito simula nung simula. Pero again, no pressure. No? Sagutin ng ayon sa iyong nalalaman. Kung magkakamali man, may bagong kaalaman. Diba? Alright. Your time is up. Ang tamang sagot, classmates, ay 111 years. Okay, ngayong 2024, pinagdiriwang sa Pilipinas ang ika-111 taon ng Labor Day. 111. Okay? Now, history time. Yan, noong 1903, Labor Day, ito ay unang na-observe sa Philippines nung nag-rally sa Malacanang at nagdemand ng batas at batas na pay at magandang work environment ang mga Pilipino. And on April 8, 1908 naman, naipasa naman ang bill that recognized the 1st of May as a national holiday. Kaya maraming mga mommies and daddies na walang pasok ng May 1st. Okay? And the first official celebration of Labor Day took place on May 1st, 1913. Now, punta na tayo sa ating huli katanungan para sa araw na ito. Question number 10.
What term describes workers who perform manual labor, work at a factory, or do other type of labor that does not involve working in an office? Is it A, blue-collar job, B, white-collar job, C, pink-collar job, or D, gold-collar job? Your timer starts now. 20 seconds sa ating clock. Ano ang tawag? Which term describes workers who perform manual labor, work at a factory, or do other type of labor that does not involve working in an office? Okay, may differentiation kasi yan minsan, no? May mga terms tayo naririnig. Kailan ito ginagamit? Right, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, blue-collar job. Now, ano ba yung blue-collar? No? Now, this term, blue-collar, is used to describe workers who perform manual labor. Ibig sabihin, they use their bodies, their physical strength to perform work or parang ginagawa nilang trabaho. Okay? Any type of labor that does not involve working in office o yung sinasabi nating desk job minsan, kung saan nakaupo ka sa harap ng isang desk, yun ay tinatawag na blue-collar labor or blue-collar work. Ang mga trabaho na ginatawag na blue-collar jobs involves construction and manufacturing, those who work in factories, work in maintenance, and mining. Now, alam nyo ba na bukod sa blue-collar, meron naman tinatawag na white-collar. Ang white-collar naman, or white-collar job, is typically performed in an office environment. It involves clerical, administrative duties, or managerial duties. Ang ilan sa mga trabaho under white-collar ay technical accounting, marketing, consulting, and yung white-collar refers to the white shirts that many of these professionals traditionally wear. So if you watch yung mga movies, sometimes you would see, di ba, yung mga daddy na naka-white na long sleeves, tapos nagsusuot ng corbata. So it makes sense, white-collar yung tinatawag. Their color is white. Blue-collar naman, sometimes you would see yung mga naka-jumpsuit, right? Yung mga work clothes na nag-work sa isang factory or sa talyer. Diba? Sometimes meron pa silang name patch, no? Kaya blue collar, usually those are blue naman na overalls na suot nila. Now, ito na yung importante pag-usapan dyan, classmates. Blue collar man o white collar ang job, kilala ang mga Pilipino sa pagiging masipag, maparaan at madiskarte. Mali ring isipin na ang blue collar ay mas nalalamangan ng mga naka-white collar na job. Tandaan natin, ang kahit anong marangal na trabaho, legal na trabaho, ay dapat nating saluduhan, no? Mahusay ang ating mga kapwa Pilipino sa kahit anumang larangan. Okay? Tama na ba kayo? Sa question number 10, very good. So again, isang shoutout sa ating masisipag ng workers. Literally, sometimes you carry the weight of our country and our future sa inyong mga balikat. Kaya isang saludo po talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong serbisyo. At kung ikaw ay kasalukuyan ng trabaho, di ba? Tap yourself on the shoulder. Onting na rin, sariling back massage, no? Minsan kasi masakit talaga ang mga likod na sa katatrabaho. And remember na huwag kalimutan ang iyong sarili. Diba? Kasi iyong sariling kasipagan nagpo-provide sa family, kailangan din i-sustain. Diba? Self-care is also not selfish pagdating dyan. Ang pagpapahalaga sa sarili will enable you to keep working for the people you love. Kaya wag natin i-neglect ang ating mga sariling pangangailangan. Okay? Now, sino mga nakukuha ng tamang sagot? Ayan, very good sa inyo. Sa mga hindi naman, very good pa rin. Kasi, tandaan again, kung nagkamali man, okay lang yan. Ang mahalaga ay sinubukan pa rin. At magkamali man, natuto naman. Hindi ba? Kaya, gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, mahusay kayong lahat para kay Coach Laika. Very good sa inyo. Okay? Sana'y marami kayong natutuhan. At kung may mga comments kayo na gusto nyo pag-usapan natin sa susunod, mga topics na gusto nyo makaalam ng iba't ibang facts at trivia about, let us know. I-comment nyo lamang dito. Message kami sa aming Knowledge Channel Facebook account at ipipila natin ang mga yan. Huwag din kalimutan na i-share ang video na ito para mas marami pang mag-enjoy at matuto with us. Diba? Bidahan natin ang isa't isa pagdating sa kaalaman. This is your Coach Laika at lagi niyong tatandaan, learning never stops, kaya let's never stop learning. I'll see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. Bye!